Dire, napiglaw ang hangin, nay hangin-hangin, napay fire, nandyan pa, meron pa po fire sa Palisades, sa Pacific Palisades, at meron pang fire doon sa, I think, Altadena, siguro yun. Meron pa guys. Pero hindi na masyadong malala. Yung maraming mga firefighters pa rin ang nag-asikaso, nagbantay. Hello, to Sister Vilma Ditan. Good morning po. Nice to see you all once again. To Brother Angelo Sumailo. Hello, brother. To Sister Ate Judith Abduhan. Hello. Kumusta? So, andito man ako sa California na station sa akong mission. God is good na hindi na ako maglabas-labas pa nga magpunta-punta, magsangyaw-sangyaw, mag-enlighten sa mga tao. God is good that the internet is the world right now na maka-reach out ang mga message ng atong Divine Master and Master Junior is in the internet world, and that is good, guys. Oh, very wonderful. So, ang sitwasyon diri, ang hangin, hindi healthy. Maraming naglipad-lipad ng mga abog, mga likabok, mga agipo. So, yun po ang sitwasyon dito. Kanina nagpainit ako sa araw sa likod ng bahay, pero nakamask ako. Kasi ang abog sobra ka makapal. Yung alikabok. Okay? So, okay. So, marami tayong pag-usapan ngayon ng mga mensahe. At nandito naman ako hahatid sa inyo. So, meron mang panahon o oras nga binigay sa akin ni Divine Master ni Master Junior diri sa California, USA. So, gawin ko po ito para magiging makabuluhan ang akong mission diri sa Amerika at maging makabuluhan din ang inyong buhay at ang aking buhay that we are sharing together the message sa atong association. Okay? So, good morning to Sister Sinaida Jumasarco. Hello. Happy birthday sa imong dalaga. Kumusta po? To Sister Eleanor Agra. To Sister Mercy Cabasal. Hello. Sister Mercy, maraming mga condolence doon sa Long Beach, California chapter group chat natin. Maraming nag-ano sa'yo. So, hindi ko alam kung nakita po ninyo yon. So, condolence sa pamilya mo. So, I wish he is in a good hands of our Lord Almighty. Okay, kumusta sa Izohorot? Okay? So, nandito naman ang inyong Sister Mitus. Maghahatid na po ng mga mensahe. Maraming salamat sa inyong mga patuloy na pakikinig. Kung late, okay lang. Basta makinig. Kung mayroong time, bigyan ng time. Kasi all of us right now around the world, we are all busy. Busy. Kaya naghahanap na ng pagmamahal ng Diyos. Naghanap na siya ng time. Where is my people? Yun ang Panginoon na nauuhaw na siya sa ating mga pagmamahal dahil we are all busy. Busy palagi. Ating utak busy. Ang ating mga ginagawa busy. Ang ating mga everyday life busy. Ang paghahanap ng pera busy. Lahat ngayon busy. So, kunti na lang ang nagbigay ng panahon sa Panginoon. Kaya He's longing ng ating pag-ibig. Nauuhaw siya. Kaya itong mga sakuna ay isang paraan na para maalala ang Diyos. Okay. So,
To Sister Eleanor Agrar, watching from Tagat, Claveria, Cagayan. Love you forever. God bless and family. Hello, love you too. To Sister Rosa Rodelenda in Cabo. Hello, love you too. Okay, so ito ang mga paraan na makatawag tayo sa Diyos. Of course, we are all busy our material needs and material things. Oh, so naglonging talaga ang Panginoon sa ating pagmamahal, guys. So ngayon kay sa PBMA, ginaturuan man tayo nga balance, material, and spiritual. Even though that you are busy with your livelihood, earning money every day, having a lot of businesses and work, but please, let us give time to our Lord Almighty. Kasi nauhaw talaga siya ng pag-ibig natin. At kunti na lang ang nagdarasal sa Kanya. Kaya nandito man tayo sa PBMA. By listening the message, this is our spiritual time sa ating God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. And to our association, Divine Master and Master Junior and Isdi. Ito ang mga moment na ibigay natin sa kanila. Okay? And I thank you so much sa inyong mga precious time na ginabigay sa akin dito sa social media. And I wish you a good health, protection, and more financial blessings dahil we are still alive, kakain pa rin tayo, kailangan pa rin natin ng pira para makabayad ng mga needs natin dito sa material world. So that's a part na hiningi natin sa Panginoon, but at the same time we have to give time to Him. Okay? So sa mga humahabol, Sister Filomena Gutierrez, Sister Maura Rovinicia, Sister Fulgicia Suarez, to Maura Rovinicia. Hello everybody, okay? So, mayroon akong sa inyo. Yung ikorekta ba? Marami ngayon mga content creator, yung mga vlogger, mga video. Sabi nila, ang California daw ay godless town. Alam ninyo, ang California is 484 nga lungsod sa California. Oo, 484. Tapos, ang California is the second largest na sa New York. New York ang pinakadako gazud na population ng entire America. And then ang pangalawa is California. So maraming mga content vlogger na overly exaggerated ang kanilang mga gawa-gawa na mga video about Los Angeles, California. Generalize na nila na kaming lahat dito ay mga godless. Generalize na nila dito na lahat kami dito ay wala ng pagdarasal at pagkilala sa Diyos. By posting fake news, fake content, that shows that you are the one are godless. Because nagsinungaling Maraming mga kasinungalingan ngayon nga ginapost ng mga creator, video creator, mga vlogger, mga content, mga fake news, mga sinungaling. So kung tutuanin sila ang godless kasi wala silang takot na magawa-gawa ng mga creator or content na mga sinungaling. Ginapatakot-takot nilang mga tao. Generalize nila ang California na lahat dito ay mga masama. You see? So, if you are a PBMA members and if you are a blogger, think about of what you posted. Because, by posting fake news at kasinungalingan at overly exaggerated, that is sinungaling.
And your kaluluwa is the one who are godless. Right? So, kailangan disiplina pa rin. Do not put any video content that is sinungaling, mga lies. So, hindi lahat tao dito sa Amerika na mga masama. Mayroon ding mga tao dito na mga may pagmamahal sa Diyos. May mga tao din dito na nandyan, sumasampalataya sa Diyos. So, gina-generalize ninyo ng California. Tapos yung mga post ninyo, sobra kayo. Gawin na ninyo ng mga, yung nagamit na kayo ng mga AI, ng mga video na ang apoy na, naghulog-hulog na daw sa lupa, tapos napurma na ng layon, kuyawan nila. Uy, sobra na kayo. Overly exaggerated. Mga kathang isip that it's too much. You're putting lies video just to create fake news, fake lies, and sobra na. Ginabinta na talaga ninyo ang inyong mga kaluluwa kay Mita. Ginabinta na talaga ninyo. Para lang kayo magkaroon ng clicks, para lang kayo magkaroon ng mga earnings at saka viewers. Marami ng mga ano-ano-ano. It's overly exaggerated. PBMA members, be careful, okay? Do not overly exaggerated. Kasi yan ang baga nangyari sa atin. Dahil sobra-sobra na. Because money, 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 money. Kung sabihin niyo mga mukhang pira ang mga tao dito sa California, mas lalo na ang mga video content creator. Kay gawa-gawa na lang na mga kasinugaligag video. Mas lalo pa sila ang mga money, 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 money. Di ba? Sige na nga. Yun ang akong istorya. Hindi na ako magyaw-yaw ng marami. Kay mabuti, yun na akong buhok. Uy, lagi na rin ba ako na naginip na akong buhok. Sobra na kaputi. Matanda na ako sa inyo. Hindi na ako magyaw-yaw. Basta ipalabas ko lang ang akong istorya. Ang akong na-observe sa social media. Okay, my dearest and wonderful friends and sister and brother around the world. Kumusta po kayong lahat? At sa atong sa atong Divine Master, maayong adlaw po, Divine Master, and this my greetings para po sa inyo. Good morning po at mayong hapon, mayong gabi. Andito na naman kami, Divine Master, magsalo-saluhan ang imong mga mensahe diri sa social media. And thank you for giving me energy once again nga maka-render ng missionary services sa mga ka-brother and sister around the world. And thank you for protecting us away from the fire destruction. And ito'y talaga nagpapakita na mahal mo talaga kami. Thank you kindly. Sa ibang mga kabaran sa apat na sulok ng daigdig, Dr. Yuj Tubar, Captain Kapul Jury, and General Adriano de la Concepcion. Sa atong beloved Master Robin Buray Cleo Jr. Sa ibang mga kabaran sa New World, the Spiritual Division, at sa mga nakikita at hindi nakikita around me. At sa inyo po lahat na aking mga kaibigan, kapatid, around the world, kumusta o marajaw na adlaw sa ijuhurot? Andito naman ang inyong Sister Mitos Eles, maghahatid ng balita sa inyo. Okay. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBM Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Robin Buray Cleo Jr., our PBMA Supreme President. So sa mga sakuna ngayon, sinasabi na ni Divine Master, huwag kayong matakot. Basta, paghandaan lang ninyo at magpakabait palagi.
Dahil yon ang inyong sandata na para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ikakatakot ang kamatayan. Dahil kung ikaw magpakabait, ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. So there is nothing to worry kung lalabas na lahat ng mga sakuna dito sa mundo. Ang gawin mo lang, do good, be righteous, and continue to pray of our Lord Almighty. Huwag kalimutan kahit sobrang busy natin ngayon. Okay? Okay. Ano ang narinig ni Master Junior sa mga bulong-bulungan ng mga tao? Totoo bang halos lahat ay sumali na sa mga bisyo? Yes, around the world, full of vices, any kind of people, not just Filipino, not just any race, all of us, around the world, ay may mga bisyo na ngayon. And most especially the PBMA members ay mga bisyoso na. Narinig ko ang mga bulong-bulungan sa mga tao. Master, hindi ito nagsabi kung siya ay tao ng Diyos o hindi ba? Gusto lang siya mamahala sa PBMA. Sumisira sila. Ay nako, parang hindi tao ng inyong Divine Master. Malaki ang kaibahan ngayon. Ikutin mo man ang buong San Jose, halos lahat ay nagbibisyo na. Okay, halos lahat ay sumali na sa bisyo. Pagsisihan nyo nila, okay? Mula ngayon, magre-record ako. Hindi ko magawang tingnan ang kalagayan ngayon. Nakaw doon, bisyo dito. Kahit mayaman na, magnanakaw pa rin. Hindi nasisiyahan sa pirang galing sa bulsa nila. Nandoon na yun sa kanila. Hindi ko sila pipigilan kahit aalis pa silang lahat. Kung bawalan mong lalo mamimihasa, magkita pa rin tayo. Hindi nila sinunod ang aking batas. Pagsisihan rin nila ito. Okay, galing ito sa Biblia. Sundin ninyo ang aking utos na gumawa ng malaking bapor. At ang sasakyan nito, pagdating ng panahon na ibigay ko na ang malaking parusa. Okay, sasabi ni Master Junior na narinig ko talaga na mayroong gustong mamahala ng ating asosasyon. Nagsabi daw ito na siya daw ay tao ng Diyos. Nagsabi daw siya na siya ay PBMA. Oo, pero bisyoso ito sila. Sabi ni Divine Master. Ito sila ay talagang mamahala ito sila sa ating association at ito sila ang susumisira o sisira ng ating association. At na-witness na ninyo ito. Oh, ay nako! Parang hindi mga tao ng PBMA. Oh, dito daw sa San Jose Dinagat, kung ikutin mo ang buong San Jose Dinagat, halos lahat na ay sumasali sa bisyo. Nakikita ninyo yung, kailan ba yun? December ata yun? Na nag-donate si San Miguel ng 1 milyon na alak? Sus! Nakikita ko sa mga post, pati mga kaibigan ko, mga classmate ko, mga lasing. At maraming mga membro sa PBM na wala na talaga. Walang galang sa association, walang galang sa doktrina, at nalimutan na talaga nila na sila ay galing sa PBMA Incorporated. Oh, so dyan sa San Jose Dinagat, oy, mga bisyoso! Oh, sa San Jose Dinagat. Oh, lahat kayo yan, dyan, mga bisyoso, pasing-sing-sing-sing, pero nagbisyo. Oh, paatin-atin ng mga parade o conference, pero nag-het-het, nagla-la, oh, nagnakaw pa jud. Sabi ni Divine, mayroon ding mga mayaman na magnanakaw pa rin. Oh, sorry sa matamaan. Pero, totoo yan.
Oh, may mga mayaman na nagugutom pa rin. More money, more money. Oh, hindi nabubusog ang kanilang tiyan. Gusto pa rin more nakaw, more nakaw, more money. Oh, sabi ni Master, oh, hindi sila nasisiyahan. Mayroon na silang mga posisyon. Mayroon na silang kita para sa kanilang sarili, pero hindi pa rin nasisiyahan. Gusto pa rin magnakaw. Namimihasa pa rin. Oh, kaya itong mga kalamidad ngayon, it's not just PBMA Association, it's not just Philippines, all around the world. Ginapalo-palo na tayo sa mga kalamidad ngayon because mga tao bisyuso, mga magnanakaw, mga mayaman, magnakaw pa jud. Yan ang nalimutan ninyo. Hindi kayo kontento kung ano ang blessing ng Panginoon sa inyo. Namihasa pa jud. Mangdurugas pa, mangilad pa. Sabi ni Divine Master sa bagay, magkita pa rin tayo sa malaking cross. Hindi nila sinunod ang aking batas. Sa ngayon na panahon, sana si dinagat. The doctrine of Divine Master is not important anymore. Kunti na lang ang naniwala, nanampalataya, nanalig. Kunti na lang, mapudyot na lang sa mga daliri. So, kung anuhin natin ang San Jose Dinagat, even the PBMA, maraming mag-claim ngayon ng mga membro sa PBMA. Makita mo magsingsing, naga-uniform, naga-ID, naga-puti. Pero, mayroong mga kalukuhang ginagawa. Mga maitim pa rin ang budhe. So, San Jose Dinagat, I know you don't listen to me because maybe you're rich or maybe you have power. But this message is for you all in San Jose Dinagat. Marami nang namihasa dyan. Marami nang nakisalo or nag-enjoy sa pawis ng Panginoon dyan sa San Jose Dinagat. Pero magkita pa rin tayo ninyo guys. Even if you feel your life right now is feeling okay, life is wonderful, money, income, everything is fine, nothing happened, but still, magkita pa rin tayo sa malaking cross. Okay? Magsisi pa rin kayo sa inyong mga ginagawa. And I can prove that. Kasi tingnan mo, isa sa mga tindahan dyan sa San Jose Dinagat, noon, nagbili ako ng bigas. Nagbili ako ng bigas dyan sa baba. Tapos, hindi ako nag-pay attention ba yung pagtimbang ng mama ng bigas. Pero nabantayan ko na binabantayan niya yung kilos ko ba. Tapos, ginalagay niya ang bigas sa timbangan. Ang bilis. Tapos, niya sa aking bag. So, nakita ko talaga na niluloko niya ako. So, this is an example na mayaman na, marami ng negosyo, pero gusto pa rin mamihasa. Unawa ninyo? Yung mga patuto diha, kahit marami na silang nakuhang tao, kahit marami na silang pira, pero patuloy pa rin ang pamimihasa sa inyo. Dahil madali lang kayo maluko. Madali lang kayo ma-scam. Bakit tinuruan kayo sa PBB na kailangan matalas ang utak? Kailangan bright. Para hindi kayo ma-scam. Hindi kayo maloko. Mag-ingat. Kasi itong mga manluloko at mamimihasa ay masarap magsalita. Okay? Okay. So kung sundin ninyo sa Biblia, sabi na ni Divine, na kailangan sundin talaga ninyo ang utos ng Panginoon. What is the utos ng Panginoon? Yung 10 utos ng Diyos, that is the general command or doctrine ng ating Panginoon in the entire universe.
Yun ang pinaka-overall natin. Walang pinipili nga lahi. Walang pinipili nga religion or association. Yun ang pinaka-general natin na batas ng Diyos. Okay? So sabi ni Divine na sa bagay, darating man talaga ang mga malaking parusa. Ito mga nangyari ngayon, mga parusa na ito. Palo. So, nakita na ninyo. Nag-signal na. Nagpakita na. So, kung ikaw sa sarili mo, patuloy ka ba magiging masama? Na nandyan na, nakita na ninyo, nag-signal na, nakita na ninyo, nagbaha, naglinog, nag-volcano, mayroong COVID last couple years ago. Adding fire everywhere. So, nakita na natin ito na ito'y signal. So, magpatuloy pa ba tayo sa ating mga ginagawang masama? Magpatuloy pa ba tayo sa ating mga hindi mabuting iniisip? Magpatuloy pa ba tayo sa ating pagiging mag-greedy? Magpatuloy pa ba tayo sa pagiging magnanakaw? So, it's time for you to reform. Tagal ko na nagsalita sa inyo ng reforma. It's been since 2019 and until now. Ayan, I've been talking about and I've been reminding about people, wake up people, reform, discipline, pray, be good. Yun, paulit-ulit na mga salita. Kasi gusto namin na malapit kayo sa Diyos. Gusto namin na masave kayo sa binggit ng kamatayan dahil sa sunod na panahon, kayo ang gawing representative or mga binhi na mag-represent na kayo pala ang mga tunay na sumusunod sa yapak ng Diyos. So kung hindi kayo magpakabait ngayon, masali kayo sa mga kalamidad, wala, patay na mo. So mabuti talaga na mayroong mga mabait. So tingnan mo kami dito sa California. Sus, ang sunog. Napaka-furious. Napaka-danger. Isang lipad ng agipo, sunog agad ang bahay. Pero dahil nag-ayos mi sa aming mga pagkatao dito sa Amerika, hindi kami sumasali sa mga kaligayahang makamundo. Yung mga kaligayahang makamundo, gani guys, na mga gamble doon sa Las Vegas, casino, disco, inom, drugs, mga kasiyahang makamundo na nandoon lagi sa mga puok aliwan. Wala kami yan, nag-join yan dito. Kasi mayroon kaming paggalang sa Diyos. Mayroon kaming pag-honor sa doktrina ng PBMA. Siguro kung ginawa namin yan ngayon, siguro nangasali namin. Pero dahil nakita ng Diyos na nagpakabait kami dito, hindi man ma-perfect namin ang aming mga ginagawa o mga kaugalian. But we are trying our best na makapatuloy kami na mag-ano sa Panginoon. So yung mga pag-ano natin sa PBMA, pag-attend ng meeting, pagdarasal, pagpanatili sa PBMA, panindigan sa PBMA, kahit malayo kami, but pinakita namin na nindigan kami. Pinakita namin na we stand the PBMA and we support the PBMA and we love the PBMA. So, kung pag-isipan lang ninyo ng mga kahilayan, mga makamundong kahilayan, kumplito dito sa Amerika. Dahil ito ang mga lugar na sobra, they have everything. Everything. Everything you want, everything you need, nandito lahat. Sa iyo na yan kung magpakasala ka o magpakabait. Okay? May nagtanong na isang membro na parang nag-alinlangan pa. At ito'y nagsabing, kung totoong makapangyarihan raw ang Panginoong Hesus, bakit namatay siya? At ano ang misteryo noong nandun pa siya sa ilalim ng lupa? Mapili lang ang naniwala sa akin. Huwag ko nang sabihin pa ito.
dahil nandoon na sa banal na aklat ang lahat ng mga pangyayari. Kung naniwala sila sa banal na salita na consumatum est, tinapos namin ito sa 7 salita. Kagaya ng paggawa ko nitong mundo. Iyon ang mga misteryo na hindi dapat pakialaman pa. Dahil kung gagawin ninyo, yun, maluloko kayo. Tungkol sa tanong nila sa buhay ni Jesus, hindi na ito kailangan pa dahil kilalang kilala na ang Panginoon. Kaya nga, they are making mistakes in giving another questions because I answered that in the year 1973 and tell them, try to read my message in that year. Okay. May mga membro sa PBMA nga nag-alinlangan ba na sabi kang Divine Master Divine, kung makapangyarihan si Jesus Christ, bakit namatay pa siya? O diba? Oh, so nag-doubt sila kang Jesus Christ, nag-isip-isip sila na bakit namatay pa siya. Sabi ni Divine Master na sa bagay, mapili lang talaga ang naniwala kay Jesus Christ. Mapujut lang. Mapujut. Oo. Tapos sabi niya, kung titingnan ninyo doon sa banal na aklat, mayroon nakatala doon, consumatum est. Natapos na. Tinapos namin itong 7 salita. Di ba yung nandoon si Jesus Christ sa crucifixion, sa cross? Di ba mayroon siyang 7 sagrado, yung the 7 last word of Jesus Christ? Naalala ninyo yan? Na yung una ay sinabi niyang, Father, forgive them. That is the 7 words of Jesus Christ. Okay. Number 1, mag-ano tayo ho? Number 1, Father, forgive them. Yung 7 last word, Father, forgive them. Tapos, number 2, ano ba yung number 2? Yung sinasabi niyang, nauuhaw ako. I thirst. Nauuhaw ako. Nauuhaw ako. And then, number 3, ano yung isa? Thy will be done or something like that. Basta 7 na sila kabuok, no? 6, 7. So, sa katapusan, sabi niya, it is finished. Natapos na ang lahat. It is finished, meaning, consumatum is. Natapos na. Meaning, nagawa na niya, na-perform na niya. Nagpapako na siya. So, ginawa yun ng Panginoon sa atin dahil mahal tayo. Means panibagong mundo o sa mga tao na para tayo ay makapasok sa kaharian, para tayo ay mapatawad ng Diyos. Yung panahon na yun, nagialay niya ang kanyang buhay. Pero sabi nila kung si Jesus Christ daw, bakit namatay siya? So, ang membro na iyon ay hindi nakaunawa na that's represent His love to us. Para din tayo ay mabigyan ng everlasting life, gihalad niya yung anak dito sa mundo. Okay, so sabi ni Divine na, huwag na ninyong pakialaman. Dahil ito'y misteryo. Kung inyo talaga yan i-dig up pa, ay maluluko kayo. Okay. And then, kagaya daw yung paggawa ni Jesus Christ ng mundo. Diba? Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Bernes, Sabado. Diba? It is 7 days. So yung pag-crucifixion po niya ay mayroon siyang 7 last word of Jesus Christ. Ang pagbuo din niya ng mundo ay mayroong, it is 6 days, and then pagka 7 days, pagka Sabado, nupahinga si Ja. So it is 7. And then sa pag-crucifixion is 7. Kaya itong 7 number is the secret number of our God. Okay. So sabi ni Divine na tungkol sa tanong nila sa buhay ni Jesus Christ, kailangan pa dahil
Kaya dahil kilala na siya. Yes, nakilala na ninyo na siya ang ating Lord Jesus Christ. So sabi niya, maraming mga membro na nawala sa kaisipan nila na ang Diyos ay nagpakamaterial. O kasi ang atong Almighty Father, it is a spirit. Wala siyang body, wala siyang material na katawan. Spiritu siya, nandyan siya sa hangin, uban-uban, kasama-kasama siya. Kaya, niano siya sa iyahang sarili after na buo niya ang mundo. Within 7 days, sabi niya na kailangan magpakasilang siya sa mundo para magiging makabuluhan ng iyahang pagka-Diyos. So, yun na, nagpakasilang siya at ang time na naisilang na dahil siya espiritu at nagkaroon na siya ng material body, yun na si Jesus Christ. Kaya ito sabi ni Divine, the Almighty Father at ang Jesus Christ, isa lang yan. Okay? So, sabi ni Divine na, huwag na kayong mag-question pa, magbasa na lang kayo. Dahil nandoon sa iyahang message yung year 1973. Okay. So, sabi dito, ayon sa isang membro, sa unang tinuruan na hindi raw mailigtas ang membro sa PBMA kung hindi ito dadaan sa kanila. Totoo ba ito? Pwede ko na sanang itong sabihin sa inyo. Ngunit, hindi maari kayo lang naman ang pagsabihan ko nito. Mailigtas kayo ni Junior. Ngunit, yung iba, hindi naniwala sa kanya. Totoo! Totoo dyan. Oh, kasi itong mga misyonaryo, mga unang tinuruan, meaning mga old missionary ito guys, mga pioneer, mga batikan, na mga misyonaryo. Tapos nagsasalita sila na kung hindi daw tayo dadaan sa kanila, hambugiro, kung hindi daw tayo dadaan sa kanila, hindi daw tayo mailigtas. So meaning, nagpapaniwala ito sila na nagpamaster siguro ito, no? Na kailangan mudaan daw tayo sa kanila. Okay. So sabi ni Divine na, well, sikrito man talaga ito. Pero dahil nagsasalita na sila sa inyo na yun ang mga istorya, sasabihin ko na lang sa inyo na mailigtas kayo kung maniwala kayo kay Junior. Ang kaklaro ito. Pero ang iba ay hindi hindi mailigtas dahil hindi naniwala. Tingnan mo, marami ng mga visionary noon na ngayon wala man yun na naniwala kang Master Junior. Si Divine ramang yun daw ang ilahang paniwalaan. Oo. Marami dyan. Si Divine lang. So, kagaya lang yan na istorya na si Almighty Father lang ang ilang mahalon pero hindi nila mahalon si Jesus Christ. O diba? So, yun ang sinasabi ni Divine na hanggang ngayon, mayroong mga taong hindi naniwala kay Master Junior. Kaya, anong nangyari sa PBMA? Nahati. Kasi mayroong mga membro na mga old missioner, mga pioneer, na si Divine na lagi talaga. And then, ginatakwil nila si Master Junior. Diba? Kaklaro. Klaro ng mga pangyayari. Okay. So now, sabi ni Master dito, hold on guys. Ang iba ay sumasali na sa ibang samahan dahil nagsawa na sila dito sa kakahintay sa mga ipinangako. Sabi pa nila, kailan pa kaya ito matupad? Yes, mga membro sa PBMA, na-witness ninyo yan ha? Na marami sa inyo ay nagsipuntahan ng ibang grupo dahil nawala na kayo ng pag-asa sa PBMA. Dahil nasabi ninyo na puro na lang kahirapan dito sa PBMA, puro na lang amot-amot, puro na lang sakripisyo, nasaan na yung mga kayamanan? O diba? Marami yan sa inyo.
So, nagpunta kayo sa ibang mga grupo na yun, sila ang nag-promise sa inyo ng mga kayamanan, mga limpak-limpak daw, mga millionaire, mga negosyo, mga bahay lupa, mga sasakyan. Makapagsabi ako nito dahil na-experience ko na may nagbighani sa akin. Nasabi niya, Sister Miss, dito ka na lang sa aming grupo dahil bibigyan ka ng bahay at lupa at 1 million sa iyo. Isang yung commission mo na magiging dito ka sa aming grupo. Sus, siguro kung nusali ako doon sa kanila, ito ang sinasabi ni Divine, marami sa inyo ang sumasali sa ibang samahan dahil nagsawa na kayo sa kakahintay sa mga pangako. Di ba? Kaya gusto man ninyo og shortcut, gusto man dayon ninyo nga mo overnight millionaire. Yun man na talaga ang gusto natin sa buhay na kanang money. One overnight multi-billionaire. So, yun man ang mga kagustuhan ninyo at gusto ninyo nga na mag-ano na lang kayo, mag-upo-upo na lang kayo sa inyong mga pera, mag-cutex, pay, mag-utos-utos sa inyong mga maid, yung feeling luxury ba? Yun man ang gusto talaga ninyo. Kaya ayaw na ninyo sa PBM dahil puro pahina, puro meeting, puro amot-amot. Ngayon, na nagpunta na kayo sa inyong mga grupo-grupo, di ba? Back to zero, tapos nagsimula na naman kayo ng mga amutan. Sabihin ninyo maraming amutan ng PBM, mas malala kayo ngayon dahil marami kayong mga amutan, marami kayong kuta-kuta, marami kayong mga obligasyon nga nandyan kayo sa mga panibago ninyong grupo. Diba? Tinuod man na? So yun ang sinabi ni Divine, back to zero. Back to zero and start sacrificing again. Kaya nandoon na kayo sa unahan, kayo na ang pinakauna sa lahat ng merit, ng record. Imagine, 1965 pa and until now, 2025. Tapos nandoon na kayo sa ibang grupo. Nawala ang inyong mga record. Kaya ang inyong mga sakripisyo since 1965 and until now. So, imagine ninyo, abot na yan sa tuktok ng langit. Pero nagpuntahan man kayo sa ibang mga grupo dahil sa pangako. Dahil sa mga limpak-limpak. So, anong nangyari sa inyo? Kagaya daw ito sa kapanahonan ni Noah. Story repeat itself. Tanggapin natin na hindi kayo makapaghintay sa akin dahil hindi naman ninyo ako kilala. Kaya mag-ingat kayo. Baka magsisi kayo dahil wala pang sinabi si Divine na hindi natupad. Pag binigyan, mag-away-away ang magkapatid dahil sa silos. Kaya, ito ang dapat naming alisin sa inyo. Ito ang sakit na nakikita ni Dr. Rizal noong unang panahon. Ako man ang naghirap sa paghanap ng gamot nito. Sus Maria Husip, ang mga linta sumisipsip ng dugo. Kaninong dugo? Sa inyong dugo. Para sila mabuhay. Papatayin kayo nila kung hindi kayo maniwala sa kanila. Tinuod iton. So sabi ni Divine na itong mga membro sa PBM na nagpuntahan na sa ibang mga grupo, nakita ninyo yung panahon ni Noah dahil materialistic man ang kanilang mga kaisipan. Di ano nangyari? Sila ang nalubog sa tubig. Nag-iyak-iyak sila, nagsisi, rescue us, please, pasakyami. So wala na, gi-close na ang arka. Ganon din ang mangyari sa PBME. Mag-close din ang PBME one day. Kung noong unang panahon ay sakyanan, sa ngayon na panahon, association. The PBME is sakyanan. So kung hindi ka magpakabait, hindi ka makasakay. Kung magpunta ka sa ibang grupo, hindi ka makasakay.
darating ng panahon, mag-close ang PBMA. Dahil nung unang panahon, ang ARCA nag-close. So, mag-close din yan. Okay. Sa ngayon, binigyan lang kayo ng panahon, ng oportunidad, kung ano ang inyong dapat gagawain. Okay. Sabi ni Dibay, ng master, sa bagay, hindi na kayo nakapaghintay. No, kasi ang tagal na ng panahon. 1965 pa? Hanggang ngayon, wala pa rin kayo dato? Wala pa rin kayo multi-millionaire? Oo, sino bang hindi ma-bored? Sino bang hindi manglaylay, maluya sa pagiging membro sa PBMA na puro man tayo mga mahirap? Hindi man tayo na millionaire. Bakit hindi kayo gipa-millionaire, mga membro sa PBMA, dahil makalimutan ninyo ang Diyos? Yun man ang totoo. Dahil puro na lang, mag-isip na lang kayo yung pira kong nakawin. Ang pira ko sa bangko, lumalaki na. Ang akong investment, lumalaki na. Lahat yan ginaisip ninyo. Hindi na kayo magpaparamdam sa Diyos. Yan ang dahilan, ayaw ng Diyos na magiging mayaman kayo. Porque lang yung mga mayaman na may puso. Pero nakikita ninyo na there is a fruit, the most of the rich people, wala nang pagparamdam sa Diyos. Okay. So, yung mga dahilan. So, marami sa inyo na membro sa PBMA, gusto na yun magiging milyonaryo, kaya naduda kayo sa ibang mga grupo. Kung ano nila ang mga promises, nandoon na kayo. Sa isang idlap lang, talikuran ninyo ang PBMA. Kinalimutan ninyo ang inyong mga sakripisyo noon na halos wala kayong makain, magpunta sa San Jose Dinagat, mag-ati ng conference. Wala kayong bahay nga matuluyan. Pira ninyo, kasya-kasya lang sa pang-conference. Iniwanan ninyo ang inyong mga pamilya at anak, kaya nandoon kayo ng gamot, nagmisyon. Nagkandara pa kayo, halos wala kayong mga chinilas, mga pagkain sa inyong tiyan, pero tiniis ninyo nang dahil sa inyong mga sinumpaan at sa inyong pagmamahal sa PBMA. Unya, kay karon kay daghan na may magpatuo-tuo na mga grupo-grupo diha na mo sabi na sila daw ang mo release ng mga World Bank. Nandiyo na kayo, kumukuti-kutitap na ang inyong mga mata. Excited na kayo agad. Kaya nag-imagine na kayo na mag-upo na kayo nag-upuan na ginto. So, anong mangyari? Pagsisisi. Dahil nakalimutan natin ang Diyos. Hindi kayo nakapaghintay. Sige lamang kung pobre. Ang importante, pobreng hamugaway. Yung mamuhay ng malinis. Yung mayroon kayong pagkain sa misa. Mayroon kayong damit na masusuot. Healthy ang inyong mga anak. Healthy kayong mag-asawa. Inyong mga hanap buhay, mayroong kunting negosyo. Ang importante, pag during sa conference, mag-attend. During sa rosaryo. Kung may mga sa PBMA, mga kaguluhan, problema, pangyugyog, hawak ra good. Panindigan ra good, manatili ra good. Unsa may kasalanan ng PBMA na ato iwanan. Unsay kasalanan ng Diyos na atin siya talikuran. Anong kasalanan ng Diyos na atin siya i-neglect or i-reject? Wala. So, kailangan talaga, mga kapatid ko, na hindi natin kalimutan ang Diyos at ang kanyang utos. Kaya mag-ingat tayo. Yung mga membrong padalos-dalos sa pagdesisyon. Yung mga membrong nagmamadali. Kay naluja. Nalarlar na. Tapos nakita nila nga malungkot ang PBMA. Wala si Divine, si Master. Alam ninyo, yung mga utak ninyo na ganun, materialistic. Hindi kayo naniwala na ang Diyos ay Espiritu. Espiritu yan. Nakinig. Nagmasid. Nakiramdam. Tumitingin sa atin.
Dahil siya ay espiritu. So kung tunay kayo ng mga membro sa PBMA, manindigan kayo kang Divine Master Master Junior and is the hawakan ang PBMA Incorporated hanggang sa dulo ng walang hanggan. Okay? Huwag mag-discourage. Kay ma-discourage kayo kay wala mo na dato. Yeah! Kuyaw ang sobrang dato. Talagang comfortable life. Comfortable life. Okay? Kay alam ninyo, pagdating ng panahon, kung kayo'y mabigyan ng everlasting life, mga mayaman kayo doon sa langit. Marami kayong mansyon. Yun ang inyong isipin. Kung wala kayong mansyon dito sa material world, kung mga bahay na to, tabla, kahoy, nipa, bamboo, or lubi, or niyog, kung yun ang atong mga bahay-bahay, kung nagpakabait kayo, pagdating doon, mansyon man, ginhawa rin ninyo mo agdon ng Ginoo. Kahit saan kayo magsabi, Lord, akin yan. Sa'yo yan. Mabait ka man. Ayaw ninyo yan? Mayroon pang everlasting life. Mayroon pa kayong mga mansyon doon. So sabi ni Divine, dito sa material world, ang PBMA ay mahirap lamang na asosasyon. Bakit ito'y mahirap? Because it's a sacrifice. Hindi ito pinapayaman na asosasyon ng ating Panginoon. Kasi yung ibang mga asosasyon dito around the world, mga mayaman yan dahil may mga backup yan ng mga multi-millionaire na mga followers. Pero sa PBMA, wala mang backup na mga multi-millionaire na mga membro. Pareha man tayo mga mamahirap, mga pobreng hamugaway. Dahil ang PBMA ay asosasyon ng Panginoong Diyos Jesucristo na nandyan nakatatak ang sacrifice. Kaya, huwag kayong magpunta ng ibang grupo. Huwag din kayong magpapahila. Huwag din kayong magpababighani ng kanilang mga masarap na salita. Nasabihin na, dito si Divine pasok sa ako. Tingnan niyo ang aking katawan, nag-iba-iba man. Huwag kayong sa kanila, maniwala. Kaya luko-luko ramuana, gitwest ramuana. Okay? Marami yan hanggang ngayon. Nakikita ko pa yan dito sa social media. Kaya patuloy ako bahagi sa inyo ng mga message dahil gusto ko na mayroon kayong matibay na mga panindigan. Kasi marami yan hanggang ngayon. Gumagapang ang masama. Para kayo makuha, para kayo mahila. That's why I'm here. Okay. So sabi ni Divine, sa pamilya din, pag binigyan, mag-away-away ang magkakapatid dahil sa silos. Naramdaman ba ninyo yan? Na-experience ba ninyo yan sa inyong mga pamilya? Na ang magkakapatid ay maglaban-laban dahil sa inggit, dahil sa silos. Kunting pira, pag-awayan? Kay sabihin ng inyong mama, mauna, kay paborito manggod siya, maunang dako na yang bahin. Na-experience na ninyo or kayo ba mismo yan ay nakaramdam ng silos sa inyong mga kapatid? Kung ikaw, membro ng PBMA, you have to think about the teaching of PBMA. Do not be vain, do not be inggit-inggit. Kasi bawal yan sa association. Sabi ni Divine, kailangan alisin niyo ang inyong mga inggit. And I can prove that. Kasi we're talking about brothers, family. Nang binigyan ako ng tatay ko ng lupa. Dalaga pa ako. Binigyan ako ng resort. Narinig ko sa aking mga kapatid, palangga, manggod ka. Paboritisim, manggod ka. Si tatay, si nanay. Yun ang mga narinig ko noon. Maano man ako, sabi ko, alam mo, kamalay-malay ko dyan. Imalay ko, hindi ko alam kung anong nakikita ng tatay at nanay ko sa akin. Bakit sa karami-rami ng anak, bakit sa akin binigay? Hindi ko sila inutusan.
Hindi ko sinasabi na, "Duy, tatay, akin na lang yan." I don't know, I was still young. So, see? Natural talaga. And then sa magkakapatid, magkaroon ng silusan about power. Tingnan mo, maraming mga kwento na around the world. Kahit manood kayo ng mga Korean movie, mga kingdom, tingnan ninyo kung sino ang mga mastermind sa mga away-away sa isang pamilya. Kapatid. Nakikita din niyo yan. Nanood kayo ng Korean drama? Nasa isang kingdom, ang tridor, ang kapatid. Ang taga-sulsul ay ang uyuan, ang angkol. Ang chismusa ay ang iyaan. Kay gusto nila ng power, gusto nila ng kuruna. What the same what happened in our personal life and in our association is about jealousy. Sino ang nag-betray kang Jesus Christ noon? Si Judas. Na iya ito minahal. Na ito ginasabi niya, "You are my family." But what happened? Gihudas. So kung nakatatak na ang selo sa mundo noong unang panahon, ganun din yan ngayon dito sa mundo. Sa ating mga sa ating mga personal life, silos, kunting mga bagay, silusan, mga pagmamahal or attention, silusan. Kung mga gamit, silusan. Kung mga negosyo, silusan. Kung pira, silusan. Here in this world is all about money, power, image, greedy. Kaya anong mga nangyari sa mundo? Lagi nagagasakuna-sakuna. Kasi lahat tayo dito sa mundo ay puro ng mga greedy. Greedy of power. Greedy of people. Mga scammer. Patuto na sila daw ang Diyos. Patuto na sila daw divine. See? These are called the elements na pinalabas na ng ating Panginoon para pagyugyug sa atin around the world. So sabi ni Divine Master na ito ay sakit at nakita ito ni Dr. Rizal noong unang panahon. And then, sabi ni Divine Sus Maria Josep, itong mga tao na nagpuntahan sa ibang grupo, tinatawag na ito na linta. Linta. At itong mga nagkuha sa inyo, yung mga grupo na may divine, na may master, na sila yung daghan sila ng mga superior diha, marami silang superior. Ito daw ang sinasabi ni Divine na sila ay linta na sumisipsip sa inyong dugo. Meaning, linta sila na sipsipon ang inyong mga pira. Always asking money. Mag-advise lang sa inyo sabihin na, bigyan mo muna ako ng pira. Kaya isabi ko sa iyo ang katotohanan kung anong mangyari sa inyong buhay. Ito ang linta na sumisipsip sa inyong dugo. Para sila mabuhay. By scamming you. By, kanang ilaron kayo. Ito ang mga paraan nila sa kanilang mga hanap buhay para sila mabuhay, my dear. Why I say that? Because they need money to shopping. They need money to buy their loho. They need money to eat. They need money to buy their financial, mga pagwapa sa ilang mga balay. They need to buy a car. They need to buy a jewelry. Mabayad ng wifi, mabayad ng electricity. Sipsipon ang inyong dugo para sila mabuhay. Kurakuton kayo, iskamon kayo, para kayo maglabasan ng inyong mga pira. Sa tingin niyo si Divine daw yun. Si Master daw yun. Pero ginasipsip ang inyong mga bulsa para sila makasurvive.
Kaya marami silang mga storya ng mga patuo-tuo na si Divine daw, si Master. O, gamit-gamit sila ng pangalan ni Divine, magpaka-pretend, magpaka-ingnon sila. So, sino ang nadala ng mga linta? Sabi ni Divine, yung mga taong hindi naniwala sa Diyos. Yung mga taong walang takot sa doktrina ng Diyos. Yung mga taong wala nagmamahal sa PBME. Yun ang ginasipsip ng mga linta. Okay? Kaya, kung wala kayong paniniwala at wala kayong strong determination sa inyong mga puso, mangyari talaga na makuha kayo ng ibang mga grupo. And I am warning that is still active, still alive. Non-stop pa rin sila mangunguha sa inyo. Mag-project na sila sa social media na para ganahan ka mo, para maakit kayo, para kayo mamagnet. Imagine, it's just 5 minutes. Pag nakinig kayo sa kanilang mga sinasabi, mahila na kayo. Makuha kayo. Alam nyo na yan. Nakakatakot kung talagang mangyari ito. Nakita kayo namin sa kalawakan. Sabi ni Divine, sus kung ma-realize na ito. And this message was long time ago. And this is happening. Happening now. Imagine, nakikita daw tayo sa kalawakan. Even though that we are far away from each other. But still, God can see us everywhere. Hindi tayo nakatago. Okay? Matalo man tayo hindi. Bakit tumawag pa rin tayo kay Master Junior? At sabi pa, ang katawan ay mayroong espiritu. Yun ang templo ng Diyos. Totoo ba? Huwag kayong mag-alala dahil alam ng Diyos ang inyong mga suliranin. Ako ang inyong ama, tawagin ninyo ako at lalapit ako. Ngunit kung hindi kayo tumawag sa akin, talo kayo. Dahil ang anino ng kadiliman ang maghari sa inyo. Yun ang sinasabing tapunan ng mga bahay. Ito ang daan ng kadiliman at kayo'y ninakawan ng mga bagay na nasa kanya. Tulungan kayo kung naniwala kayo na ako ay kasama ninyo. Sabi pa, ang katawan na mayroong espiritu, yun ang templo ng Diyos. Kaya, kayo ay kaparte ng Diyos. Nakaintindi kayo? Okay. So, sa buhay natin dito sa material world, win or lose. Kasi dalawa raya pa, tutuguhan, win or lose. Pagsilang, kamatayan. Success, failure. Duha lang na. Kanunay, nagauban-uban. Negative and positive. Kasama yan palagi. So, dito sa mundo, magkaguray-guray pa man ang atong mga buhay or material body, win or loss, kailangan tawag pa rin tayo kang Master Junior. Marami sa inyo hindi talaga tumawag kay Master Junior. Okay, hindi man kayo naniwala. Oo. Sabi niyo, kung Diyos si Master, bakit namatay? Gano'n din ang mga tao doon. Kung Diyos si Jesus Christ, bakit siya namatay? Of course, God is a spirit. Oo, makisama lang yan siya sa atin dito sa material world for a short period of time. Para siya makahalubilo sa atin. Oo. So, sabi ni Divine na tawag talaga kayo. Kahit anong mangyari. Win or lose, failure or success, tawag pa rin kayo kang Master. Baka kung mag-successful na kayo, hindi na kayo magparamdam kay Master Junior. Master is still there. Right, Master? Nandiyan pa si Master. Oo. Dahil ang Panginoon ay espiritu. Okay? Itong mga ngayon, mga patuo-tuo, nandiyan yan sa atin material world. Kasi mundo nila itong material world.
Yung mga kadiliman, kasamaan, nandito sila sa material world lumalakbay kasi ito ang kanilang teritoryo. Ang teritoryo ng Panginoon ang langit. Okay? Kaya nandito man tayo sa material world, win or loss, failure or success, may buhay ka man o kamatayan, kailangan magtawag pa rin kayo kang Master Junior. Okay? Sabi ni Divine na, tawagin ninyo ako, lalapit ako. Yes. Pag nagrosaryo mo, nagmuni-muni kayo. Maramdaman mo ba si Divine Master? Maramdaman mo ba si Master Junior? Siguro naramdaman ninyo, no? Kung taimtim mga itong rosaryo, no? Pero kung nagrosaryo tayo na lumilipad ang ating utak, kaya nag-isip tayo manglaba, manghugas ng plato, magluto, magkuha pa ng bata sa eskwelahan. Ang tindahan, tuway na malit, palita. No, wala na mo nakakonsentrate. Kaya hindi ninyo naramdaman si Divine Master Junior at mga espirituhanon. Dahil destructive ang inyong mga kaisipan. Okay. So, sabi ni Divine na talo kayo pag hindi kayo magtawag sa amin. Talo, Jude. Yung mag-feeling lang tayo na we can do it. Yeah, I don't need to ask God. I don't need to talk to God. Talo talaga tayo, guys. No matter what. Talo talaga tayo. Oo. Dahil itong material world ay nandito ang mga kadiliman. Nandito sila na nakawin ang inyong mga buhay at ang inyong mga kaalaman na natutunan ninyo sa Diyos, nakawin nila iyan para ikaw mawala at mapasok sa kadiliman dahil yun ang kanilang palasyo, kadiliman. Okay? Sabi niya, tulungan kayo kung maniniwala kayo sa Diyos. You see? Divine Master and Master. Paulit-ulit nilang sinabi, mahalin ninyo ang Diyos. Tanggapin ninyo ang Diyos. Maniwala kayo sa Diyos dahil hindi kayo pabayaan. Dahil mga kadiliman ay nandito na. Mga sakuna, nandito na. Good and bad, together yan. Wise together because may-ari yan ang Diyos. Sabihin ninyo ang Diyos ang may-ari ng kabutihan? Yes, He is. Pero siya rin ang may-ari ng kasamaan. Kaya walang lusutan dahil makikita tayo either good and bad. Si Satanas ay isang utusan. Nasa mababang posisyon si Za. Ang Panginoon, higher position. Si Satanas dahil made, dahil utusan, mautusan niya ng Panginoon na tuksuhin kayo, tuksuhin tayo. Kasi yun ang kanyang papel na maano tayo sa kadiliman. Kaya alam niya ni God. Kasi si Satanas magsabi man niya na nakuha ko yung mga tauhan mo. Di alam ng Diyos. Kasi utusan, boy, mid. Si Satanas, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos pero limitado. Maliit lang. Hindi niya ma-overpoweran ng Diyos. Okay? Binigyan siya ng kapangyarihan ng panghila sa inyo, manbighani sa inyo, mag-twist ng inyong mga utak. Lalo na guluhin yung utak, pabigatin ang inyong mga puso para makalimutan ninyo ang Diyos. Right? Kagaya yung isang araw, may missionary akong nakausap na nakita ko talaga ng gulo ng kanyang isipan, ang bigat ng kanyang puso, ang bigat ng kanyang espiritu. Marami siyang problema. Nag-iyak na siya na nakaharap sa akin. Tapos may gi-reach out siya na ano daw yun. Basta hindi na lang ako magsabi na nakita ko nun, kakaiba man ang advice sa kanya. Kung tunay siya nga na divine, bakit ganun ang bakit ganun ang way sa pag-advise sa kanya? Bakit hingian pa ng pera? You know, God never asked you money noong unang panahon. Right?
Si Jesus Christ, nag-mission noon. Nag-enlighten ng gamot. Ng gamot sa inyong mga magulong isip. Ng gamot sa inyong mga bigat na puso. Si Jesus Christ, nanghingi ba ng pira? Wala. Tapos ngayon, mayroong mga raming magpasabi, divine. Tapos bago ka bigyan ng advice, hingian ka muna ng pira? Is that the real divine master? Is that the real Jesus Christ? So, nag-observe lang ako yung missionary na yon. So, ang advice ko sa kanya, na-feel ko, nakita ko nga ikaw ay mabigat imong utak, mabigat imong puso, imong kaluluwa, sobra ang bigat ng pinapasan mo. And my advice to you, magdasal ka, manghingi ka ng kapatawaran, tapos isabi mo lahat ng imong mga problema, ang imong mga masamang ginagawa. Isabi yan lahat. Reach out to Him, not to do so-called divine na nagpakapatuo-tuo. Huwag kayong sa kanila mag-reach out. Kung may problema ang utak, may problema ang puso, ang sitwasyon, ang buhay, huwag kayong mag-reach out sa mga master sa tagiliran. Iluhod ninyo na sa inyong kwarto. Magkandila ka mo. Makigsulti ka mo sa Ginoo. Iyon ang proper na makipag sa Diyos. Mubalik sa Diyos. Magkumpisyon. Mangayo ng suri. Ikwento lahat ang imuhang gustong mangyari. Ikwento lahat ang imong mga dreams and desire. Ang imong mga mistakes. Yun ang dapat. Ang gawin, magrosaryo, magdasal. Dili kay adto ka mo kuwang-kuwan kay na. Kana ra bang mga patuto? Sakay-sakayan na buwan na. Sabihin ninyo, alam mo, yung ito naramdaman ko. Sabihin ka, alam ko yun. Nakikita ko yun. Sakayan pug ka. Para ikaw mabighani. Yun man ang mga ginagawa ng mga patuto. Kaya mag-smarty kayo. Ang dapat ninyong gawin kung may problema, may kalungkutan, may kaginhawaan, kung ano na lang diha, iluhod, irosaryo, idasal. Kaysa doon pa kayo mag-reach out ng mga divine master sa tagiliran. Ay, mga wala talaga kayo. Okay. Tinood din ako gipanuti, Okay. So, dapat maintindihan ninyo ang buhay ng Diyos. Nandyan lang yan. Masarap kaibiganin ng Diyos. Masarap kausapin ng Diyos. Before, I don't know. I don't understand God. I don't understand even Divine Master and Master Junior. I don't even understand about PBMA. Pero nang nakita ko na marami akong mga pagsubok na hindi ko kaya na ako lang ang mag-shoulder. Kung kailangan ko ang Panginoon na magtulong sa akin pag-carry ng cross na pinapasan ko. So, and I start knowing na nandyan lang pala ang Diyos sa ating mga tagiliran. Nandyan siya sa ating puso. Okay? Okay. Bakit? Hindi tayo dapat malungkot kung ang ibang membro ay matinding, nanira, at namintas kay Master Junior. Lalo na ang ibang mga official sa ating chapter. Okay. Lahat kayo, mga membro sa PBMA, naka-witness na may mga mataas na opisyalis sa PBMA na matindi ang kanilang paninira kang Master Junior. Ito'y mapintas. Na-observe na ninyo na, no? Mga opisyalis pajud sa chapter ninyo. Sila pa ang magpatuo-tuo, silang manghila, mga fake news, mga kasinungalingan. Okay, mga officials ngayon na nakinig sa akin. Try to recall the past. What did you do to Master Junior? You know? Master Junior before cannot speak his feelings.
cannot express his feelings. All he can do is to sing a song for us. Even his heart is aching. So, try to recall the past. What did you do to Master Junior? Now, you said you love Master Junior, pero isa kayo noong unang panahon na namintas kang Master Junior. Isa kayo na nanira kang Master Junior. And you are a member of the association. You have ring, you have sanumpaan, and you are chosen as a official in the chapter. Pero marami kayong mga ginagawang hindi mabuti kang Master Junior. And you have to look back that, and you have to recall and reminiscing the past and ask forgiveness. Yun ang gusto ko sa inyo. Hingi kayo ng sorry kang Master Junior. Oo. Wala mang value sa inyo kaya sabihin man ninyo, patay na yan. O sige. Noong unang panahon, hindi makasalita si Master Junior. But now, I can express right now that the pain that I felt long time ago. Oh, and I want the members to reform and be disciplined. And to ask forgiveness. Yun lang ang gusto ko mangyari ngayon. Manghingi kayo ng mga kapatawaran. Dahil ang pagtalikod ninyo sa PBME, that is hurting my feelings. Ang pagsakit ninyo kay Junior, that hurting my feelings. Ang pamimintas ninyo, that hurt my feelings. At ang inyong panghugas kamay ngayon sa PBME, that hurt my feelings. So, because the world now is so fragile, there's so many calamities and sakuna. Sorry what you have done. Okay? Para sa kanila, sila mga marunong na. Ang pamaraan sa ngayon ay hindi upang magdisiplina lamang. Kaya mga mayayabang na sila. Nasisilaw na sila sa pira. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pinapabayaan si Junior. Simula ngayon, magdasal kayo tuwing Biyernes. Doon sa shrine. Sabihin ang membro sa 4 na grupo na kami tutulong sa kanila. Sa anong oras basta Biyernes. Simula sa madaling araw, mga 4 sa umaga, ang ibang malalayo ay nandoon na. Para sa mga membro na tumutulong sa akin, lalo na sa membro ng 4 na grupo, ligayahan ko na kanilang pagtulong, hindi ako ipahintulot na kayo'y mabigo. Ito ay katotohanan at sana'y hindi ninyo kalimutan ang aking mga pangako. Bakit sinabi ni Divine dito? Dahil mostly sa mga chapter official ay mga mayabang, mga hambugiro. Kay porke mga pioneer sila. Porke na may mga experience kang Divine Master nung unang panahon. Mga journey daw. Kaya, ginapintasan na lang nila si Master Junior. And until now, marami pa dyan. Marami pa. Okay. So sabi ni Divine na ang iba ay nasisilaw sa pira. Of course, kung maraming pira, para na lang kayan og chihuahua. Sunod-sunuran na lang, parang aso. Diba? Pag mayroong malaking pira, kumikutitap agad yung mga mata ninyo. Parang agad twinkle-twinkle. Pag malaki ang pira, twinkle-twinkle ang eyes. Kaya ang iba, pag pira na ang pag-usapan, nagasiga-siga, nagasidlak-sidlak ang inyong mata. Kaya ang iba, mayabang, at ang iba ay nasisilaw sa pira. Kaya, ginaduot nila si Master Junior noong unang panahon. Dahil it's all about money. Kaya, siniraan nila si Master Junior dahil mayroon silang bayad. Binigyan ng kaso, sinampahan ng kaso dahil yung mga tao yun ay may makuhang komisyon. May mga pirang makukuha galing sa mga membro sa PBME na nagkandara pa o bigay ng bigay nung unang panahon sa kaso ni Master Junior. Hindi ito mawawala sa istorya ng PBME. Kahit sabihin ninyo noon pa yan, hindi mawawala, my dear.
dahil nakatala lahat ang mga ginagawa ninyo. O ang iba nasisilaw, kaya sobra ang inyong paglait sa akin. Dahil pira. O kahit ito ay inosente, pero nang dahil sa pira, ang gusto ninyong mga power, kayamanan, korona, upuan, at tauhan, yun ang ginagawa ninyo. Nasisilaw kayo sa pira. Kaya si Master Junior ay nagpasa ng krus na mabigat na hindi ninyo naramdaman dahil wala kayong pakialam. So, sa PBMA, si Master Junior, hindi pwede yan tanggalon ninyo. Hindi po ninyo tanggalon ang iyahang position as a Supreme President ng PBMA dahil nakatala yan sa noong unang panahon, na record niyan sa history na siya ay Supreme President. So, naunawaan ninyo, mayroon siyang sakripisyo. Mayroon siyang cross na ginapasan sa PBMA. Tag-alay niya ang kanyang buhay. Girindir niya ang kanyang mga kahirapan, kaproblema, lahat-lahat iyahang binigay sa atin because of His love. So, hindi pwedeng tanggalon si Master Junior porque sa sunod na mga panahon ay mayroon ng mga panibagong maghawak ng PBMA sa material world. So, this is a warning. Do not remove Master Junior as a Supreme President ng PBMA dahil nasa libro na record na. At mayroon siyang nairindir na sakripisyo at pagtitiis sa asosasyon. If you want to be a Supreme Master in the association, you have to carry the cross and sacrifice first. That's the rule. Huwag lang uupo agad sa upuan na magiging Supreme Master ng PBMA without supreme labor of sorts. Kasi hindi yan maganda na magkuha lang kayo, tatanggap kayo ng crown na magiging master agad ng PBMA without supreme sacrifice. Naunawaan. Okay. So, sabi ni Divine, ang pagdisiplina sa PBMA ay tinuturo sa inyo. Okay. At sinasabi din sa inyo na si Junior, hindi ko yan pabayaan. Kahit sabihin ba ninyo patay na yan? God is a spirit. We can do anything to express our feelings and to reach out each of you that God is exist. And we are here. And He is here around us. So, hindi ba si Master makasabi? But He can. And believe that. Lagi ninyong nakita si Master Junior. Laging kasama ninyo si Master Junior. Hindi lang ninyo makikita sa inyong mga material na paningin, sa inyong mga mata. Hindi ninyo makikita. Pero maramdaman nyo siya sa inyong mga puso. That it is Him who's talking with you. Okay? So, kahit anong oras magdasal kayo, Bernis ang pinaka-espesyal na magdasal kayo at manghingi ng kapatawaran. Sabi dito. Okay? Nandyan daw kami. Magtulong sa inyo. Okay? Kung wala na kayong bigas, hingiin ninyo yan. Wala na kayong ulam, hingiin ninyo. Walang pira, hingiin ninyo. And I do that. Kahit nandito ako sa Amerika, maubusan ako ng allowance. At hiningi ko yan kang Master. Master, pahingin ng allowance ko. Magbili ako ng ng medyas. Magbili ako ng pante. Magbili ako bra. Magbili ako ng shampoo. Yung po, simple lagi na ako mga hingiin. Hindi man ako magganom sa inyo, mag-feeling rich. I am very humble to express my journey here in America. Na mauubusan din ako ng pira ko, allowance ko. So, mayroon sabi ko, diba, kailangan ako ng lipstick. Pahingi ng allowance. Diba? Anything, even the simple things. Hinihingi ko yan.
Hindi man ako naghingi ng mansyon at saka yung mga luxury cars, expensive jewelry. Hindi ko yan hinihingi. Ang hiningi ko lang, yung makabili ako ng shampoo, di ba? Yung makabili ako ng damit ko pang lecture, pang ano ko, masusuot ko during winter. Meron akong mga warm hats, warm na mga coat para hindi ako ginawin sa pag-lecture, pag-mission sa social media. Ibinigay din nila ni Master. You see? Kahit hindi ako nagtrabaho dito sa Amerika, bana ko lang ang sa akin. Salamat na sa Ginoo na lahat ng bills siya ang nagbabayad. Hindi niya ako ginabader-bader. Oo, yung asawa ko. Oo. Kaya sabi ko, salamat sa Lord, no? Kay akong bana, tahimik lang yun na nagbabayad ng bills doon sa online. Pakita na lang niya, honey, look at the one I paid today. You see that? That's a lot of bills. Sabihin ko rakan, good job, honey, good job. Thank you. Kaya hindi mo ako gibother. You see? Ganun everybody. So, anything na mga hingiin natin ay ating ikwento sa Diyos dahil alam niya. Okay. So, ito daw mga pangako ni Divine. Mangyari ito. Ma-realize ito one day. Sa mga membrong hindi nakapag-antay, pasensya na. Pero sa mga membrong nulahutay, I am proud of you. Ibibigay yan sa inyo. Baka sa ngayon na bigyan kayo ng mga material blessings, hindi pa man natin nakamit yung buhay na walang hanggan. Pero ngayon, siguro, marami na sa inyo ay mga hamugaway na mga pamumuhay, right? Hindi yung kagaya nung unang panahon ang mga membro sa PBMA. Mga chapter natin noon, mga nipa-nipa lang. Pero ngayon, mga simento naman sa tingin ko. Mga ano naman, maganda-ganda naman ang mga chapter ninyo. So, noong unang panahon, sinabihan kayo ng mga mangmang, mga pobre, kamanting, o diba? Kay walay mga pinag-aralan, yun mang sinasabi nila noon. Pero sa tingin ko ngayon, most of the PBMA members ay may mga mabuting panghanap buhay na. Hindi lang tayo kung multi-millionaire, pero comfortable life. Naunawaan ninyo? So, yung mga makakain sa lamisa. So, sa tingin ko ngayon, mga mayaman naman ang mga membro sa PBMA. Hindi man kayo napasmo, no? Na nagamimbro sa PBMA, no? Wala mo napasmo. Hindi kayo nagugutom, right? Meron man kayong makain dyan na saging at kamuti, no? So, thanks to the Lord. That's a blessing. Okay. Nasaan na tayo? Sabi dito, bakit ayaw ni Master na mamilit sa taong sasali sa 4 na grupo? Okay. So, we will discuss this one in a couple days because this is 4 groups. Andito naman tayo sa bakit ang iba sa ibang grupo ay nagdadalawa sa pagsunod kay Master Junior? Napakapagtitiis ba kayo kung wala ang Panginoon? So, bakit daw itong mga membro sa PBMA ay nagduha-duha kang Master Junior? Meron akong nakausap na membro sa PBMA, si Divine na talaga ang iyahang sinasabi. Pag si Master Junior binanggit ko, parang muikot yung mata niya. Mana ba? Mana siya? Alam ko yan! Alam ko yung puso ninyo pag hindi ninyo mahal si Master Junior. Si Divine na Julia, ha? Tapos bubong-bubungon na ganin niya si Master Junior. Pero naniidra ko. Nag-observe ako. Okay. So, sabi ni Divine dito na kayo nagduha-duha kayo sa pagsunod kang Master Junior. Nakapagtitiis ba kayo kung wala ang Diyos? Makapagtiis ba kayo kung wala ang Diyos? Simula ngayon, ating isipin na ito ng panahon sa pag-upo ng ating Panginoon na sa kanyang trono at dito ilalagay sa Dinagat Island. Sino ang nakurunahan? Master Junior. Right? Sabi dito,
Simula ngayon, ito na ang pag-upo ng ating Panginoon sa PBMA. Master Junior, nag-reveal siya bago siya nawala yung at yung formula na sabi niya, ako ang God ng PBMA. So, sino ang nag-upo at kinurunahan sa San Jose Dinagat na na-witness ninyo sa moment na iyon? It is Master Junior. Okay. Huwag kayong malungkot na ang iba hindi makapaniwala. Kaya sino ba ang nag-utos na ipagbili ang lahat ng inyong ari-arian at sumunod kayo sa akin? Ang iba ay nagdadalawang isip dahil wala akong kayamanan na mairigalo sa inyo. Nagpunta kayo rito upang hindi mamatay sa gutom kung hindi mabuhay kasama ang Diyos. Manatili ba kayo kung wala na ang Panginoon? Ang iba daw, sabi ni Divine na, nagpunta kayo sa San Jose Dinagat noon. Tapos ginabinta ninyo ang inyong mga ari-arian kay gusto ninyong makisama sa Diyos. At ang inyong paniniwala na mailigtas kayo ng Panginoon. Pero sabi ni Divine na ang iba daw ay nag-doubts. Kasi sabi ninyo, wala naman yung kayamanan. Divine Master, wala man yan mairigalo sa ato. Sabi ni Divine, nagpunta kayo rito upang hindi mamatay sa gutom. Right. Kung hindi mabuhay kasama ang Diyos, manatili ba kayo? So ngayon, sa PBMA, di ba nakurunahan ng PBMA si Master Junior? So ngayon, ang question ni Divine Master, manatili ba kayo kung wala na ang inyong Panginoon ng PBMA? Nanatili ba kayo ngayon? Okay. Itong mga hula sa 2,000 anyos, and we are 2,000 ha? From 2000, 2001, 2002, 2 na. We are in the line of 2 generation. Mga hula daw ito 2,000 anyos. Ano kaya ang mangyari? And we are still in 2 generation. Tungkol rito, malapit ko na talagang sabihin sa inyo, may mga darating na sakuna at inasahan ko na kayo ang maiwan na maging binhi dahil ang isla ay bibigyan namin ng proteksyon. At ang mga lungsod ay babaguhin na lahat. Hindi mo na ito mangyari, ngunit ito'y matupad talaga. So, to 2,000 anyos, from 1999 and then to 2,000 years. And after to 2025, 26, 27, 28, 29, 300 years na naman tayo, no? Iba na naman yan na generasyon. So, sa ngayon, dahil we are in 2,000 anyos, mga my dear, talagang mangyari ang mga sakuna. So, dahil gusto ni Divine Master magpakabait tayo. Gusto niya na tayo ay maprotektahan. Gusto niya na manatili tayong binhi na makawitness ng mga sakuna. Gusto niya na tayo makaslahutay, makasurvive sa mga sakuna. Dahil sa sunod na mga panahon, tayo ang i-represent na ito ang mga tauhan ng Diyos na nagpakabait, kumikilala sa Diyos, gumagalang sa Diyos, at nagmamahal sa Kanya. So, gusto mo ba na ikaw ay isa sa mga mapili na sinasabing the chosen people of God na one day na nagkaguray-guray na nga itong mga pangangatawan dahil nandito tayo sa malayo. Nagkaguray-guray na ng dahil sa mga sakuna pero nakalahutay tayo. Why? Giprotektahan man tayo ng mga espirituhanon. Bakit na-witness natin ang sunog? Bakit na-witness natin ang linog? Bakit na-witness natin ang baha? Bakit na-witness natin ang bulkan? Bakit na-witness natin ang virus COVID? And we are still here alive. Dahil nagpakabait kayo. Ginaprotektahan kayo dahil kayo ang i-represent. Sa sunod na henerasyon na nakalahutay kayo, matibay ang iyong mga tuhod, mga taong may panindigan at nagmamahal sa Diyos.
Naunawaan. Kaya do not worry if there is a lot of calamity. Just be careful, be watchful, be vigilant, and pray to God. Yun ang pinaka-importante natin. Oh. Kasi sabi ni Divine, darating ang panahon. Yung mga katawan ninyo nandun kayo sa labas, magkaguray-guray na. Pagdating ninyo dito sa isla, guray-guray na kayo. Ano ibig sabihin ng guray-guray? Kung isipin ninyo yung katawan ninyo na marami ng mga pasa, marami ng mga samad, nagkabali na mo, mayroon na kayong mga sakit, nangasali kayo sa mga sakuna, pero buhay pa rin kayo. Yun na sinasabing nakarating tayo, nakauwi tayo sa San Jose Dinagat na buhay pa rin kahit nagkaguray-guray na ang atong mga katawan dito sa mga sakuna. Okay? So, yan ang ni Divine na mangyari talagang sakuna. Pero anong weapon? Anong sandata? Ng mga membro sa PBMA? Magpakabait, magrosaryo, magdepensa kanunay, mag-observe kanunay. Kaya hindi lang sakuna ang mukuha ng ating buhay, pati rin yung mga patuo-tuo, sila rin ang mukuha ng ating mga kaluluwa. Kung mayroong mga patuo-tuo sa tagilera na magpa-divine-divine, magpa-master-master, gusto nilang kunin ang ating kaluluwa, no? Gawin tayong alipin sa kadiliman. Ito ring sakuna, gusto din nilang kunin ang ating buhay. Patyun tayo para walang maiwan na binhi na mag-represent doon na tayo ang tauhan ng Diyos. So nakaunawa, ito ang mga dapat ninyong isipin. Ito ang katotohanan. Sa social media, puro panakot. Sakuna, kalamidad. Bakit matakot? There is God. Nagpakabait man kaya kayo. Right? Ang ating gawin, magbinuutan ragajud. Kaitura nato asan data. Magreforma. So, naunawaan ninyo? Kay, itong mga sakuna is a part of examination ng yugyug. So, bantayan ninyo, kung may patuo-tuo makukumukuha sa inyong mga kaluluwa, mayroon ding sakuna na mupatay sa atong buhay. So, be strong. Okay? Bakit hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa mga sakuna? Huwag mag-alala tungkol sa mga sakuna. Dahil mayroon na kayong mga proteksyon upang kayo may ligtas. Klaro? Bakit kayo nga magaguol-guol? Sus, Ginoo ko, you are wasting your emotion. You are wasting your mind. You are creating a problem in yourself. Sabi ni Divine, kung darating ang sakuna, tungkol sa sakuna, huwag kayong mag-alala. Dahil may mga protection naman kayo, no? Anong protection ninyo? Ang mga divine words. Siguro, wala siguro ninyo ginagamit. Kaya nagloko-loko man kayo. Nagbisyo, nagbinuang. Kaya takot na takot. Kay wala man na lahat ginasunod. Wala naniwala sa Diyos. Wala po nag-ayos sa sarili. Wala po naniwala kang Master Junior. Di mga matakutin dyan mo og mga lubot. Okay? So, may protection na kayo, my dear. Protection sa mga, ano yung protection? Sa earthquake. Sa linti o kilat. Mayroon na kayo yan. Sa gutom, mayroon na kayo. Sa mga virus, mayroon na kayo. Sa mga nuclear, mga radiation, mayroon na kayong divine words. So, bakit kayo matakot? Mapalad kayo, mga membro sa PBMA, dahil binigyan tayo ni Divine Master, ni Master Junior noong unang panahon. So, ang gagawin natin ngayon, dahil marami namang sakuna, magsimula tayo mangalkal ng atong mga libreta. Magsimula tayo mag-study. Kahit isang divine words lang, i-memorize mo sa isang simana. Okay lang yan. Mahirap din yung mag-memorize kayo ng isang sakong divine words in one day.
Mabigat yan sa inyong mga utak. Kailangan slowly, without pressure. Kailangan ma-clean ang inyong mind. Clean inyong heart. Hindi lang kayo magbasa tayo ngayon dahil may sakuna. Tapos utak ninyong puno-puno ng mga hugaw. Puno-puno ng mga advanced thinking, overly thinking, dirty thinking. Ang mga puso ninyo, mahugaw, madirty. So, ito na. It's time na magkalkal na. Okay? Ano, mangalkal na ta? Study na ta na ito mga divine words. Kasi, sabi ni Divine, we give you a teaching to gi-equip kayo mga membro sa PBME. Iniwanan tayo ng, Ginoo ko. Ang daming message iniwan sa atin. Iniwan tayo ng mga divine words. Iniwanan tayo sa panggamot. Pero kay mga tamad mangguta ninyo, di ba? Pareha ko sa inyo tamad. Tamad mangalkal. Tamad mag-study ng mga divine words. So ngayon, i-invite ko kayo, i-remind ko kayo na it's time to dig up. It's time to study. Nandito man ako magsalita ng mga disiplina at mga mensahe. So, kayo din yan. Mangalkal kayo. Mag-study kayo ng mga divine words ninyo. Okay? Okay. Ask for guidance na para mo registered sa inyong mga utakan ang divine words. Kasi may mga divine words na hindi talaga mo rehistro sa ating utak. Right? Kailangan mo pa yan kaibiganin. Yung para siya mo, magagana sa iyo. Kagaya yung, banggitin ko na lang. Kagaya yung, matagal ko yan na memorya, guys. Pero ako, gisikap na mamemorya ko yun. Ginamit ko yan, araw-araw sa akong pagdarasal. Kasi that is general protection or general blessing. Kahit si Divine Master, may message siya na ginamit niya yan pag-blessing sa mga tao sa admin nung panahon. Binanggit niya yan na divine words. Mahaba yan. Okay? So, ito na. Mag-ano na tayo. Para army ba? Army? Alam mo yung army? Naka-uniform. Mayroong bala. Mayroong tubig. Mayroong medicine kit. Mayroong Armalite, nakakalo, nakasapatos. Ready ba? Ready to go to war. Ang isang military. So imagine ninyo, that represents like a missionary. Pag a missionary, dahil marami ng mga sakuna, we have to be ready. Okay? Okay. Ang kamatayan ay parang sine. Pwede kayong mabuhay, basta hindi kayo gumawa ng pagkakasala sa Diyos. See? Our life is like a movie. Tignan mo yung mga movie, yung mga bida, akala natin patay na. Mamaya nakita natin bumalik sila, di ba? Because parang mysterious. So sabi ni Divine, ang kamatayan ay parang sine, parang movie. Na ngayon mamatay kayo dito sa material world. Gilibing kayo sa inyong hanglibingan. Pero nabuhay kayo uli. Nabigyan kayo ng everlasting life because mabait kayo. Right? You see? Okay. Lalong mabuti kung mayroon karanasan sa mga bagay pang espiritual. Parang anino lang na hindi nakita. Bubuhayin kayo uli at ganun pa rin ang inyong katawan. So, mabuti daw na nandito tayo sa material world. Kung mamatay tayo, kailangan talaga na mayroon tayong spiritual experiences. Kaya, nandito tayo nag-sharing ng mga message because this is our spiritual experiences and spiritual journey. Na nakinig tayo ng mga turo ng Panginoon. So, kung mamamatay tayo,
Sabi ni Divine, walang problema dahil mayroon kayong mga spiritual experiences na nag-aral kayo ng inyong mga divine words. Nag-aral kayo ng mga message, nakinig kayo, tapos naghanda kayo sa inyong mga sarili, inyong mga kaluluwa by reforma, by asking forgiveness, and pagpakabait. So, these are called the spiritual experiences. Oh, so parang anino lang daw tayo na hindi makikita. Yes! Pag namatay tayo. Di ba? Pag ilibing tayo, maalala pa kaya tayo ng ating mga mahal sa buhay? No! Life moves on. Once na mailibing na tayo, that's it. Parang anino lang tayo dito sa mundo na lumilipas lang tayo. Ooh. So, while we are here in material world, do good. Okay? At love God, honor God, embrace His teaching, apply His teaching to yourself. Okay? Para lang tayong mga anino dito sa mundo. Maglaho. Na parang abog o alikabok. Na temporary na dyan tayo diri sa mundo, everybody. So, we are in material world, kailangan may record tayo. Nakikita tayo ng Panginoon na nakinig kayo sa salita ng Panginoong Diyos Hesus Kristo. Thank you so much, everybody, and I appreciate sa inyong time, and I love you so much. Mahal ko kayo, kaya patuloy ako nagbahagi sa inyo ng mga mensahe dahil it's happening now. The world is so danger. Everywhere we are right now. Everywhere we go. Around the world now. But, if you have God in your heart, hindi ka iwanan ng Diyos. And the good thing in PBMA, nakapasok kayo. Nabigyan kayo ng pagtuturo. Mayroon kayong mga divine words. Mayroon kayong panggamot. Mayroon kayong mga teaching dito. Discipline. So, ano pang kulang? So, meaning you are ready. Ready na. Kung anong mga kalamidad diha. Right? Magpakabait lang. Kay para may buhay doon na everlasting life. Palakpak, everybody! Og salamat Karajaw Divine Master and the Four Corners of the World and Master Wim Brightly Jr. and the New World Spiritual Division na inyong hanggi sa amin ngayon. Nandito naman kami nagsalo-saluhan ng inyong mga messages. Salamat Karajaw na nagbigay ito ng liwanag sa aming mga puso at isipan. And thank you Karajaw sa imong mga golden and wonderful, amazing, and beautiful message talaga. Ito'y napakaganda talaga, Divine, no? May mga problema kami sa buhay sa tagiliran, but every time we think about your message and discipline, it's really help us to grow and to understand and to be ourselves and to face whatever challenge here in this material world. And we have confidence that you're always there to us. Daghang salamat, my lovely and dear sister around the world. Okay. So, mag-greet na ko sa Izohorot. Divine, mo niya ang mga membro sa PBM na mga buutan na mga nulahutay kanunay sa inyong mga message. So, even though nga upat ka oras, tagtulo ka oras, but they are very faithful and very willing to listen sa inyong mga message. So, bless them with good health, with good mind, good heart, and please bless them with good financial para makasurvive din ang among mga daily needs, na mga pangailangan namin sa buhay. And please protect us away from danger, from sakuna, sa mga masamang espiritu, mga masamang tao. Ipalayo po kami, Divine. At ipalayo kami sa mga sakit ug kalamidad ug sakuna. Please, ug thank you, Karajaw. Sa akong mga listeners, Sister Maura Rovenesia, Sister Filomena Gutierrez, Sister Fulgencia Suarez, Sister
Mm. Sister Alma Jemi Maghanoy, si Brother Fortunata Doliente, hello. Si, sino pa? Si Sister Mercy Cabasal, si Brother Julix Parinidot Niditan. Pasay luwa jud ko brad kay magka-wangi-wangi gyud ako ang lips sa imong apelyido ba. Brother Julix Parinoditan. Okay. To Sister Salvistra Barbadillo. To Sister Cecilia Manay Trujas. To Sister, to Brother Rodilio Idos Bersusa. Good morning. Oh. To Sister Red Rosa. To Sister Amy Casuna. Good morning. To Sister Amy Casuna, hello. To Sister Irma Biton Santumen, hello. To Sister Cherry Gadili, to Sister Abigail Colanag, oh. To Sister, to Brother Roselia Redolantes, hello Sir Jo, kumusta po? It's so good to see you, It's so good to see you here, my live video na nakita ko po kayo for the first time. Thank you kindly. And Sister Esther Espides, hello. To Sister Alma Jem Haghanoy. Sabi niya, padayon sa imong misyon, may butag tuod nimo na kami na minaw sa imong kanunay. Thank you kindly and God bless your heart. Okay, sister? To Sister Irma, sabi niya, ako talaga importante lahat pagsunod sa batas ng PBMA, ticket or passport pupunta sa ating makalangit. It's true. Sino pa? Si Sister Ma Sharon, hello. Sister Sharon Rico Bijubad, hello Brad, your husband too, I know he's watching too. To Sister Renere, hello. To Sister Lini Palando Alastoy, hello. Sino pa? Si Brother Danilo Puronda, hello. Sister Espides, sister, kumusta? Dito kami sa Marula Sub-Chapter, hello. Sa Ijuhurut. To Sister Norma Oropisa, hello. Sa Ijudiha, sa San Jose Dinagat. To Sister Marita Surigao, hello. Diyan sa China. Kumusta, sister? Ni hao. To Sister Sari Kalonsag, hello. To Sister, I love you. Sister Mitz, I love you too. To Sister Vivian Pariha, hello. Sino pa? Uy, ang akong bana nagtingin sa ako. Nagtingin sa akong kagwapa. Woo! Hi, Papsi. Si Ate Judith Abdul Sirondo, big heart. To Brother Ryan Lumadred, hello. To Sister Sinada Cacho, hello. Sister Filomena Gutierrez, hello. To Sister Aurelia Lupas. Oy, te, wala pa may makano. Bakit sa Sabado siguro kami mag-ato yung sa MSD gani? Na ano yung sa sa t-shirt ba? Okay? Oh. Si Sister Santa Olila Santana, hello. Si Sister Merla Guzman, hello. Sister Rita Cagadas, ang ato ang Zumba dancer. Good. Sister Selfama, hello. Sister Rosita De Leon, good morning, Sister Mitz. Pasensya, nalit ako. Okay ra, may problema. I-rewind na lang ninyo ang akong mahabang istorya. To Sister Milianita Natal Serbancia, hello. To Sister... to Brother GB Bustardi and Brother Jubintino Archibald. You know, sa akong mga live video, ang napansin ko na ang laging nagtitingin sa akin ng mga kabrother na to, si Brother Jimmy Bustardi, si Brother Julik, si Brother Rodel Edos Bersusa, si Brother Jubintino Archibald, si Brother Danilo Purunda. Parang yun lagi ang nakikita ko ng mga kabrother natin. And I am so proud sa inyo, no? Dahil kayo ay mga nakita ko ng mga buutan ng mga membro sa PBMA. And I'm proud sa Izo. Salamat Karajaw. Sino pa? So, Brother Jubintino Archibald, hello. Sister Cheryl Bersusa,
Si Brother Ruben Rodriguez to. Nakita ko yun din yan. Oh, hello Brother Rodriguez. Salamat sa iyong pakikinig, no? I know you're busy there in Abu Dhabi. Oh, the rich country also. So, ingat din dyan. Okay, sino pa? Si Brother Idus Sousa. Si Sister Precious Ale. Hello. Si Sister Juanita Surigao. Si Sister Meiji Defensor. Si Sister Maria Sheleta Bacuba Miguel. Gihang ako. Si Sister Ma Berna Ihambre. Have a good day, Sister. Si Sister si Brother Jolie, salamat Sister. Salamatan nato sila divine, sila Master. Mga espirituhanon. Inuway. Kung isipin ninyo guys, wala na ko'y left thyroid. Tinanggal na yun ng doktor. Isa na lang ang ako ang thyroid. Kung sa Surigao nung pa, isa na lang ang akong ugungan. Pero, it's a miracle na nakapagsalita ako ng mahabang oras. You see, God is powerful. Kahit isa na lang yung ano ko guys. Itong liig ko, itong thyroid ko, wala na, ginatanggal na sa doktor. But I am so amazed that the time na ginatanggal ng doktor ang akong thyroid, ganun din ang pagsimula ng akong pagbabasa sa guidance series. And I thought that I cannot speak anymore or talk anymore, but I was just so amazed. Makayaw-yaw magtagtulog ka oras, no? Grabe yun, no? God is good, everybody! Sister Prax Flores, hello. Sister Bilmaditan, hello. Sister Mebelina po, and Sister Max Floyd, and Sister Cheryl Mendoza versus and the rest na hindi na kong makita kasi paminsan hindi mo appear inyong pangalan. Hello. Big hug. And good night, everybody. Take care. Have a nice evening. Bye-bye.